Ang umagang iyon sa Tagaytay ay basa pa sa hamog, ngunit may isang amoy na mas tumatago sa ilong kaysa sa halimuyak ng lupang nabasa ng ulan. Isang kakaibang lansa na tila gumagapang mula sa isang bahay na yari sa tabla sa gilid ng isang makitid na kalsada. Bahagyang nakaawang ang pinto sa harapan. Ang kortina ay marahang iwinawagayway ng hangin, at sa pagitan ng mga hihip nito, hindi dasal ng madaling araw ang naririnig, kundi ang humahagulgol na sirena ng pulisya na sumisira sa katahimikan. Mabilis na bumaba ang mga pulis mula sa kanilang sasakyan. Mula sa beranda, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakaupong tila naging bato. Walang laman ang kanyang mga mata, nanginginig ang mga labi sa isang salitang hindi niya mabigkas, tulong. Malamig pa ang sahig ng silid-tulugan, at sa ibabaw ng gusot na kama, nakahandusay ang isang dalaga. Ang kanyang mga mata ay dilat na para bang nais sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay tuluyan ng sinakmal ng kamatayan. Walang dugo, walang bakas ng anumang sakitan, tanging ang kumot na nakapalibot sa kanya, at isang maliit na bagay sa mesang katabi ng kama na biglang nagpatigil sa lahat at nagpatinginan sila sa isa't isa. Anong klaseng gabi ang nagdaan sa bahay na ito? Sa isang maliit na klinika sa barangay, ang amoy ng latex gloves ay pamilyar kay Kapitan Antonio Tonyo Reyes. Naalala niya ang isang kaso noon, isang batang pasyente ang biglang hinimatay matapos turukan. Ang balat nito ay namula na parang napaso. Alam ni Tonyo na ang ganitong uri ng allergic reaction ay maaaring pumatay ng walang ingay, ng walang sugat. Gomez, pakitingnan ang lalamunan, maikli niyang utos. Yumuko si Isa Gomez at marahang pinindot ang gilid ng liig ng biktima. Walang senyales ng sakal, Kapitan. Pero grabe ang pamamaga. Tila reaksyon ito mula sa loob ng katawan. Tumango si Tonyo. Isinulat niya sa kanyang maliit na kwaderno, posibleng sanhi ng kamatayan, acute respiratory failure. Kailangan ng kumpirmasyon mula sa forensics. Pagkatapos ay tumayo siya at tiningnan si Nestor, na nakaupo pa rin sa labas. Ang lalaki ay mukhang wala sa sarili. Pula ang kanyang mga mata, magulo ang buhok. Ang pawis na may halong alikabok ay dumidikit sa kanyang noo. Mang Nestor, mahinahon ngunit matatag ang boses ni Tonyo. Kailan niyo huling nakitang buhay si Lina? Napalunok si Nestor. Kakaninang madaling araw nagising ako. Malamig na ang katawan niya. Akala ko hinimatay lang. Inalog ko siya. Tinawag ko pero hindi na sumasagot. Tapos tumawag na ako sa pulis. Kayo lang bang dalawa ang nakatira dito? Diretsong tanong ni Tonyo, nakatitig sa mga mata ng lalaki. Si Miguel, ang anak ko, nasa Maynila. Nagtatrabaho at nag-aaral. Mula nang mamatay ang nanay niya, kami na lang ni Lina dito, paos ang boses ni Nestor, na para bang bawat salita ay humihiwa sa kanyang lalamunan. Iniwas niya ang kanyang tingin, na parang takot sa kung ano ang makikita sa mga mata ng iba. Nagbigay ng senya si Tonyo sa kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Isang pulis ang may dalang evidence bag at maingat na inilagay ang isang gamit na kondom na natagpuan sa tabi ng kama. Nakuha na, Kapitan, sabi nito. Lumabas si Tonyo ng kwarto at huminga ng malalim. Ang hangin ng umaga sa Tagaytay ay may dalang amoy ng mga puno ng kape at ang kakaibang lansa ng metal mula sa mga gamit ng forensic team. Sa di kalayuan, nagsisimula ng sumikat ang araw, ngunit ang bahay ay nananatiling madilim at malungkot. Tiningnan niyang muli si Nestor. Sa pagkakataong ito, mas matagal. May kakaiba sa mukha ng lalaki, hindi lang kalungkutan, kundi isang uri ng pigil na hiya. Mang Nestor, pasensya na po. Kailangan kong itanong ito, huminto si Tonyo sa harap ng hagdanan. Si Lina ay manugang ninyo, hindi po ba? Yumuko si Nestor. Nanginginig ang kanyang mga labi. Manugang ko. At sinabi niyo kanina na noong madaling araw, natagpuan niyo siya sa kwartong ito, sa iisang kama. Ang tanong ay biniti ni Tonyo sa hangin. Ang mga kapitbahay na nagkukumpulan sa labas ng bakod ay nagbulungan, ngunit ang kanilang atensyon ay nakatuon pa rin sa eksena. Hindi agad sumagot si Nestor. Nakatingin lang siya sa sahig, na para bang naghahanap ng mga salita sa mga siwang ng kahoy. Sa wakas, pabulong siyang nagsalita. Sa iisang kwarto kami natutulog. Biglang tumindi ang tensyon.
Napatingin si Essie Isa Gomez kay Tonyo, nanlalaki ang mga mata. Pinigil ni Tonyo ang kanyang hininga at mabilis na nagsulat sa kwaderno, unang pag-amin. Sexual na relasyon. Bakit hindi po kayo sa ibang kwarto natutulog? Hindi sumagot si Nestor. Itinakip niya ang dalawang kamay sa kanyang mukha, nanginginig ang mga balikat. Hindi malaman kung dahil sa iyak o sa takot. Ayaw siyang pilitin pa ni Tonyo. Alam niyang kapag pinilit niya ng husto, maaaring manahimik na lang ang lalaki magpakailanman. Tiningnan niya ang kanyang mga tauhan. Dalhin ang bangkay sa SE General Hospital para sa full autopsy. Lahat ng blood samples at skin tissue kailangang suriin. Opo, Kapitan. Dahan-dahang umalis ang ambulansya at ang tunog ng sirena nito ay muling sumira sa katahimikan ng barangay. Ang mga taong nanonood ay unti-unting umatras. Ang ilan ay nagtakip ng bibig, ang iba'y nagbubulungan. Si Lina na laging nagwawalis sa bakuran. Paanong namatay ng ganoon? Nakatayo si Tonyo sa harap ng bahay ng matagal. Bawat kaso ng kamatayan ay may dalang lamig, pero iba ang isang ito. Masyadong tahimik. Masyadong malinis. Muli niyang sinuri ang bakuran. Napansin niya ang isang maliit na detalye malapit sa tapayan ng tubig. May bakas ng tsinelas ng isang lalaki na may halong puti. Ngunit sa tabi nito, may mas maliit na bakas ng paa na kayapak. Ang mga daliri nito ay nakaturo papalabas ng bahay. Maaaring kay Lina, maaaring hindi. Lumuhod siya at ginamit ang dulo ng kanyang ballpen para hipuin ang ibabaw nito. Basa pa. Ibig sabihin, ang bakas ay ginawa ilang sandali bago mag-umaga. Samantala, isang kapitbahay, si Mang Cardo, ang lumapit na may dalang termos ng kape. Kapitan, kapitbahay po ako. Kagabi, may narinig akong sasakyan na dumaan, hating gabi na. Akala ko, mga magsasaka lang ng gulay. Tiningnan siya ni Tonyo ng masinsinan. Anong klaseng sasakyan, Mang Cardo? Hindi ko po sigurado, medyo maliit. Pero narinig kong huminto sandali sa tapat ng bahay ni Nestor. Mabilis na nagsulat ulit si Tonyo, posibilidad ng sasakyan na dumating ng madaling araw. I-check ang PT sa tindahan ni Aling Nena. Tiningnan niya ang kanyang relo. Sige po, Mang Cardo. Huwag po muna kayong aalis. Kakailanganin pa namin ang testimonya ninyo. Nang lumingon siya, nasa upuan pa rin si Nestor. Nakatingin na ito ngayon sa langit, walang emosyon. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng walang tunog na parang nagdarasal o nagsisisi sa isang bagay na hindi na mabubura. Dahan-dahang lumapit si Tonyo. Mang Nestor, dadalhin na po namin ang bangkay ni Lina. Sumama po kayo sa istasyon mamaya para sa karagdagang tanong. Tumango si Nestor, saka tumingin sa papalayong ambulansya na nag-iwan ng mahabang marka ng gulong sa mapulang lupa. Sa mga mata ni Nestor, ang markang iyon ay parang isang linya ng tadhana, patungo sa isang lugar na walang balikan. Pinagmasdan ni Tonyo ang kanyang likod. Alam niya, base sa kanyang karanasan, ang isang lalaking namumutla sa umaga ay hindi lang isang taong nagluluksa. Maaaring isa rin siyang taong may itinatago. Umihip ang hangin ng mas malakas mula sa mga taniman ng kape, iwinawagayway ang kurtina ng bahay na hindi pa naisasara. Tumalikod si Tonyo at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Sa kanyang isipan, sinabi niya, bawat bahay ay may itinatagong lihim. Ngunit ang isang ito, masyadong matapang ang amoy para maging isang simpleng lihim lamang. Kulay abo ang langit sa Tagaytay ng hapong iyon. Sa likod ng AFE General Hospital, ang hamog mula sa ulan ay dumidikit sa mga salamin ng forensic laboratory. Ang amoy ng formalin at alkohol ay humahalo sa marahang ugong ng mga makina. Sa loob ng malamig na silid, ang katawan ni Lina Santos ay nakahiga sa isang stainless steel na mesa, natatakpan ng puting tela hanggang dibdib. Si Kapitan Antonio Tonyo Reyes ay nakatayo sa likod ng salamin, suot ang isang laboratory gown. Sa tabi niya, si Iusay Jose de los Reyes, isang forensic pathologist, ay tinanggal ang kanyang maskara. Nakita mo naman, Kapitan, mahinang sabi nito. Walang senyales ng pisikal na karahasan. Walang saksak, walang sakal, walang bali sa buto. Yumuko si Tonyo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bahagyang namamaga na liig ng biktima.
Pero tingnan mo ang mga pantal na iyan, Dok. Kumalat mula dibdib hanggang tiyan. Parang matinding allergy. Tumango si EUC. De Los Reyes. Tama. Kumuha na kami ng blood at tissue samples. Ang unang resulta ay nagpapakita ng napakataas na histamine level. Typical yan sa kaso ng anaphylaxis. Kung tama ito, namatay siya dahil sa isang acute allergic reaction. Huminto siya sandali at huminga ng malalim. Maaari itong mangyari sa loob lang ng ilang minuto. Natahimik si Tonyo, pinag-iisipan ang lahat. Allergy saan? Pagkain, gamot, kagat ng insekto. Hindi natin matiyak, sagot ni EC. De Los Reyes. Ipinakita niya ang isang maliit na tray na naglalaman ng ebidensyang kasalukuyang sinusuri. Doon, sa loob ng isang transparent na plastic bag, ay ang parehong bagay na natagpuan sa kwarto ni Nestor, isang kondom. Sinuri namin ang material nito. Latex. Nag-angat ng tingin si Tonyo. Latex. Kung allergic ang biktima sa latex, isang simpleng pagdikit lang ay sapat na para mag-trigger ng nakamamatay na reaksyon. Tiningnan siya ni EC. De Los Reyes ng seryoso. At dahil may natagpo ang ebidensya ng pakikipagtalik sa katawan ng biktima, masasabi nating nangyari ang contact na iyon ilang sandali bago siya mamatay. Biglang tumahimik ang silid. Tanging ang ugong ng air conditioning unit ang maririnig. Napabuntong hininga si Tonyo. Alam niyang babaguhin ng balitang ito ang direksyon ng investigasyon. Sige, Doc. Pakipadala ang kumpletong report bukas ng umaga. Babalik ako sa Tagaytay ngayong gabi. Tumango si EUC. De Los Reyes at tiningnan si Tonyo na may bahid ng pag-aalala. Kapitan, alam kong sanay ka na sa mga kaso ng kamatayan, pero itong isa, parang hindi kasing simple ng allergy. Pakiramdam ko may tinatago sa likod ng katawan na ito. Tiningnan siya ni Tonyo at mahinang sinabi, ganoon din ang pakiramdam ko. Nang gabing iyon, muling umulan sa Tagaytay. Sa maliit na interrogation room ng istasyon ng pulis, si Nestor Santos ay nakaupo sa isang silyang kahoy, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakaposa sa harapan. Sa kabilang panig ng mesa, binuksan ni Tonyo ang isang voice recorder. Mang Nestor, kaninang tanghali, nakuha na namin ang paunang resulta ng pagsusuri. Namatay si Lina dahil sa anaphylaxis, isang matinding allergic reaction. Alam niyo po ba kung mayroon siyang partikular na allergy? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Nestor. Namamaga ang kanyang mga mata, paos ang boses. Alam ko. Allergic siya sa latex. Sumandaw si Tonyo. Kung ganoon, alam niyo pala. Kailan niyo pa ito nalaman? 1 taon na ang nakalipas. Minsan, nahimatay siya noong tumutulong sa health center. Sabi ng midwife, allergic daw siya sa latex, yumuko si Nestor. Lagi akong nag-iingat. Anong ibig niyong sabihin sa nag-iingat? Kinagat ni Nestor ang kanyang labi. Matagal siyang natahimik. Pagkatapos, basag ang kanyang boses ng magsalita. Lagi akong gumagamit ng special na klase hindi gawa sa latex. Mahal pero ligtas. Binibili ko sa malaking botika sa bayan. Tumingin si Tonyo diretso sa kanyang mga mata. Special na klase para saan? Hindi sumagot si Nestor. Nanigas ang kanyang mga balikat, alam kung saan patungo ang tanong. Tila nagyelo ang hangin sa silid. Hindi na naghintay si Tonyo ng sagot. Pinindot niya ang record button. Patag ang kanyang boses. Mang Nestor, may nakita kaming ebidensya sa kwarto ninyo. Isang latex condom. Hindi yung special na klase na sinasabi nyo. Natagpuan din namin ang ihig ninyo at ni Lina doon. Maaari nyo bang ipaliwanag kung paano napunta iyon sa kwarto nyo? Natigilan si Nestor. Namutla ang kanyang mukha. Impossible. Hindi ako bumibili ng latex, Kapitan. Sumpaman. Hinding-hindi. Pinagmasdan ni Tonyo ang bawat panginginig sa kanyang mga labi, bawat kislot sa kanyang mukha. Ngunit hindi nagsisinungaling ang resulta ng laboratorio. Kung ganoon, napalunok si Nestor. May nagpalit. May nagpalit sa drawer ko. Doon ko laging tinatago sa tabi ng kama.
Sumandal si Tonyo sa kanyang upuan. Sino ang nakakaalam kung saan nyo ito itinatago? Wala. Ako lang. Minsan, nag-aayos si Lina ng kwarto, pero alam niyang hindi niya dapat pakialaman yon. Miguel, mahinang binanggit ni Tonyo ang pangalan. Ang anak nyo, umuwi ba siya nitong nakaraang buwan? Umiling si Nestor pagkatapos ay nag-alinlangan. Hindi. Iyon siguro noong isang linggo, tumawag siya, sabi abala sa trabaho. Pero 2 araw bago ang insidente, nakita ko ang motor niya sa tapat ng tindahan ni Aling Nena. Akala ko dumaan lang pero hindi ko na natanong. Mabilis na nagsulat si Tonyo, posibilidad na bumalik si Miguel ng palihim. Tiningnan niyang muli ang lalaki sa kanyang harapan at marahang sinabi, Mang Nestor, alam kong mabigat ito, pero kailangang maging malinaw ang lahat. Ang relasyon ninyo ni Lina hindi ito pangkaraniwan. Hindi nga, tinakpan ni Nestor ang kanyang mukha. Bumagsak ang kanyang mga luha, nanginginig ang mga balikat. Alam kong nagkasala ako, pulis. Namatayan ako ng asawa. Nalungkot. Siya rin, malungkot. Noong una, pinigilan ko, pero sa katagalan, basag ang kanyang boses. Natalo ako. Nagsisisi ako. Sobrang nagsisisi. Pinatay ni Tonyo ang recorder. Tiningnan niya si Nestor na may halong awa at pandidiri. Ang pagsisisi ay hindi makakabuhay ng patay, Mang Nestor. Pero kung talagang wala kayong kasalanan sa pagkamatay ni Lina, hahanapin ko ang katotohanan. Kahit na ang may sala ay sarili niyong kadugo. Tumingin sa kanya si Nestor, ang mukha ay putlang-putla. Kapitan, anong ibig niyong sabihin? Tumayo si Tonyo. Kailangan ko ang kumpletong address ng pinagtatrabahuhan ni Miguel sa Maynila at ang pangalan ng botika kung saan kayo bumibili ng gamit niyo. Inabot ni Nestor ang isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa, nanginginig ang mga kamay. Tinanggap ito ni Tonyo at mahinang sinabi, simula ngayong gabi, pansamantala kayong mananatili dito para sa investigasyon. Hindi dahil sigurado akong kayo ang pumatay, kundi dahil natatakot akong baka maunahan kayo ng ibang tao na husgahan. Yumuko si Nestor, tumulo ang luha sa mesang bakal. Isa lang ang hihilingin ko, Kapitan, mahina niyang sabi. Kung makita niyo si Miguel, huwag niyo siyang kamuhian. Anak ko siya. Kasalanan ko. Maynila. 2 araw matapos lumabas ang resulta ng autopsy, tumila na ang ulan. May mga natirang sanao sa isang makitid na eskinita malapit sa isang industrial area sa Caloocan. 2 sasakyan na may logo ng Hefi ang huminto sa harap ng isang maliit na boarding house. Sa likod ng rehas na bakal, isang kupas na karatula na may nakasulat na Men's Dormitory, ligtas at mura ang umuugoy sa hangin. Bumaba si Kapitan Tonyo Reyes kasama ang 2 tauhan, sina Elfie Isa Gomez at Statlo Cruz. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang folder na naglalaman ng address ng pinagtatrabahuhan ni Miguel Santos na ibinigay ng kanyang ama. Kumatok sila sa pinto at isang may-ari ng paupahan ang lumabas, isang babaeng nasa katanghali ang gulang at nakasalamin. Magandang umaga po. Mula kami sa pulisya ng Cavite. Nais lang po naming magtanong tungkol sa isa sa mga nangungupahan dito, si Miguel Santos. Mabilis na tumango ang babae. Si Miguel, yung nagtatrabaho sa isang metal shop. 2 linggo na siyang bihirang makita. Karaniwan, masipag yang batang yan, umaga umaalis, gabi umuuwi. Pero mula noong ika-8 ng buwan na ito, hindi ko na siya nakita. Nagkatinginan si Tonyo at Gomez. Ika-8. 2 araw bago mamatay si Lina. Alam niyo po ba kung saan siya nagpunta? Sabi niya, uuwi raw muna ng probinsya. May aasikasuhin daw sa pamilya, pero hindi ko sigurado. Nagpasalamat si Tonyo at humingi ng pahintulot na tingnan ang kwarto ni Miguel. Binuksan ang pinto. Simple lang ang kwarto na 4-3 metro ang laki, isang bakal na kama, isang maliit na mesa, at isang aparador na kahoy. Ngunit sa ibabaw ng mesa, may isang bagay na nakakuha ng pansin ni Tonyo, isang walang lamang kahon na kulay rosas na may malaking nakasulat, Premium Latex Ultra Thin. Nagsuot siya ng guwantes at dahan-dahang inangat ang kahon. May resibo pa ng pagbili, Kapitan, sabi ni Cruz, itinuturo ang isang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng kahon.
Nakasulat doon ang petsa, 2 linggo bago mamatay si Lina. Tahimik na tinitigan ni Tonyo ang petsa. Unti-unti nang nagdudugtong ang mga ebidensya. Inilagay niya ang resibo sa isang evidence bag. Puntahan natin ang metal shop kung saan siya nagtatrabaho, maikli niyang sabi. Ang metal shop ay nasa gilid ng isang pangunahing kalsada, amoy langis at mainit na metal. Ang may-ari, isang lalaking kalbo na nagngangalang Mang Rico, ay sumalubong sa kanila na may kaba sa mukha. Si Miguel. Masipag na bata yan, pero nitong mga huli, naging kakaiba. Laging tulala. At may tinanong siya na ikinagulat ko. Ano ang tinanong niya? Tiningnan siya ni Tonyo. Nagtatanong siya tungkol sa mga kemikal na panlinis ng metal. Sabi niya, gusto niyang malaman kung paano magtanggal ng fingerprints sa ibabaw ng goma. Akala ko, nagbibiro lang. Pero matapos kong marinig ang balita tungkol sa pagkamatay sa kanilang lugar, nagsimula na akong maghinala. Isinulat ni Tonyo ang bawat salita. Kailan siya huling pumasok sa trabaho? Noong araw din na iyon. Pagkatapos niyang magtanong, nagsabi siyang magli-leave daw, uuwi ng probinsya. May dala ba siyang kahit ano? Isang itim na backpack at isang maliit na kahon na parang balot ng medical supply. Nakatayo si Tonyo ng ilang segundo. Ang kanyang isipan ay nagbubuo ng mga piraso ng puzzle. Bumili si Miguel ng maraming latex condom. Alam na alam niya ang allergy ng kanyang asawa. Pagkatapos ay umuwi nang hindi nagsasabi kaninuman. Bumalik sila sa sasakyan. Muling nagsimulang umulan. Sa harapang upuan, tiningnan ni Gomez si Tonyo. Kapitan, sapat na ang ebidensya. Pwede na tayong maglabas ng arrest warrant. Umiling si Tonyo. Hindi pa. Gusto kong siya mismo ang umamin. May mas malalim dito. Hindi lang ito basta pagpatay. Ito ay paghihiganti. Nang gabing iyon, nagpasya ang grupo na manatili sa Maynila. Tinunton nila ang mga botika sa paligid ng dormitoryo ni Miguel, gamit ang isang larawan mula sa kanyang di. Matapos ang 5 botika, wala silang nakita. Sa ika-6 na botika, isang batang pharmacist ang nakakilala sa mukha. Naaalala ko ang binatang ito. Dumating siya 2 linggo na ang nakalipas. Bumili siya ng kung hindi ako nagkakamali, ilang kahon ng ordinaryong latex condom. Napakarami. Nagtaka nga ako. Sinabi ba niya kung para saan, tanong ni Tonyo. Hindi. Pero nagtanong pa siya, ito po ba ay gawa sa latex? Sumagot ako ng... Tapos ngumiti siya at sinabing, mabuti. Ang salitang mabuti ay parang latigo sa pandinig ni Tonyo. Alam niyang walang mabuti sa likod ng malamig na ngiting iyon. Nagsimula nang maniwala ang kanyang puso na si Miguel ay hindi lang nasaktan. Pinlano niya ang paghihiganti. Matapos makuha ang kopya ng TV mula sa botika, malinaw na nakita ang mukha ni Miguel. Nakasuot siya ng sombrero at face mask, ngunit ang kanyang mga mata ay mapagmatsyag. Kalmado ang kanyang mga kilos. Walang bakas ng kaba. Isang taong nagplano na alam ang bawat hakbang. Kinaumagahan, bumalik ang grupo sa Cavite. Habang paakyat ang sasakyan sa Tagaytay, tahimik na nakatingin si Tonyo sa hamog sa labas ng bintana. Pakiramdam niya, ang paglalakbay na ito ay hindi lang paghahanap ng isang suspect, kundi pagtahak sa isang madilim na butas sa puso ng tao, kung saan ang pag-ibig, hiya, at paghihiganti ay nagsasaksakan. Sa istasyon ng pulis, naghihintay na sa kanyang mesa ang kumpletong ulat mula sa forensic team. Sa ilalim ng huling pahina, may nakasulat na isang pangungusap na nagpatitig kay Tonyo ng matagal, anaphylactic shock dahil sa latex exposure, sexual na kontak. Walang natagpo ang senyales ng pamimilit o karahasan. Isinara niya ang folder. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang tao, at ang taong iyon ay ang sariling anak ng biktima ng unang trahedya. Huminga ng malalim si Tonyo, tinitingnan ang isang family picture sa dingding ng interrogation room, si Nestor, si Lina, at si Miguel, nakangiti sa harap ng kanilang bahay. Isang pamilyang mukhang masaya. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, naghihintay na ang lason. Ihanda ang opisyal na subwena para kay Miguel Santos, patag niyang sabi. Kung hindi siya darating, magpadala tayo ng team para sunduin siya.
Tumango si Gomez, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kapitan, kung si Miguel nga ang maisala, ano ang mangyayari sa tatay niya? Tumingin si Tonyo sa labas ng bintana. Minsan, ang hustisya ay dumarating ng walang panalo, Gomez. Sa mga kasong ganito, walang tunay na nananalo. Sa interrogation room ng istasyon ng pulis sa Tagaytay, mabigat ang pakiramdam ng umaga. Ang amoy ng matapang na kape ay humahalo sa usok ng sigarilyong hindi pa naubos. Sa likod ng mesang metal, si Nestor Santos ay nakaupo, ang mga kamay ay maluwag na nakatali. Malungkot ang kanyang mga mata, nakatitig sa sahig. Pumasok si Kapitan Tonyo Reyes, may dalang folder na naglalaman ng mga ulat mula sa Maynila. Mang Nestor, mahinahon na sabi ni Tonyo, nasuri na namin ang lahat, kasama na ang botika kung saan kayo karaniwang bumibili at ang boarding house ng anak ninyo sa Maynila. Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Nestor, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Kumusta si Miguel, Kapitan? Maayos lang ba siya? Tumingin si Tonyo diretso sa kanyang mga mata. Hindi siya maayos. Nakahanap kami ng ebidensya na 2 linggo bago mamatay si Lina, bumili si Miguel ng maraming latex condom. Kahit alam niyang matindi ang allergy ni Lina sa material na iyon. Natigilan si Nestor. Namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga labi. Hindi, impossible. Hindi gagawin ni Miguel yon. Mabait na bata yon, hindi niya kayang manakit ng kahit sino. Binuksan ni Tonyo ang folder, ipinakita ang larawan ng mga kondom at ang resibo mula sa Maynila. Tingnan niyo ang petsang ito, 2 linggo bago ang insidente. At nakilala ng pharmacist ang mukha ni Miguel. Tiniyak pa raw niya na ang binibili niya ay gawa sa latex. Matigas ang boses ni Tonyo, ngunit hindi mataas. Nais niyang sirain ang pader na itinayo ni Nestor sa kanyang sarili, isang pader na gawa sa pagmamahal at pagkakasala. Itinakip ni Nestor ang kanyang mukha, patuloy na umiiling. Hindi, Kapitan. Anak ko si Miguel. Kung may dapat managot, ako iyon. Ako ang dumungis sa pamilya ko. Ako ang dapat mamatay. Malamig siyang tiningnan ni Tonyo. Dinungisan ninyo ang pamilya niyo. Pero hindi kayo ang naghanda ng patibong na iyon. Alam nyo, lahat ng ebidensya ay nagpapakita na si Lina ay namatay hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa isang taong alam na alam ang kanyang kahinaan. Tumingin si Nestor ng walang laman, tumutulo ang luha sa mesa. Pero bakit papatayin ni Miguel ang sarili niyang asawa? Ganoon na ba kalaki ang galit niya sa akin para patayin si Lina? Mahinang sumagot si Tonyo. Siguro dahil ang galit na iyon ay naging isang bagay na mas madilim. Hindi lang niya gustong parusahan kayo, kundi gusto niyang maramdaman niyo ang impyerno sa lupa. Kinagat ni Nestor ang kanyang labi. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Miguel ang lahat. Ang ipinagbabawal na relasyon, ang pagkamatay ng kanyang ina, lahat ng kabulukan na itinago sa likod ng mga dingding ng kanilang bahay. Kapitan, paos ang boses ni Nestor. Kung mahuli man si Miguel, isa lang ang pakiusap ko. Huwag niyo siyang saktan. Dahil lahat ng ito ay kasalanan ko. Kung pwede lang, ako na lang ang ikulong niyo. Tiningnan siya ni Tonyo ng ilang segundo, saka tumayo. Ang hustisya ay hindi maaaring ipagpalit sa pagsisisi, Mang Nestor. Pero hahayaan ko kayong mag-usap. Pagdating ng tamang panahon. Tumunog ang telepono sa mesa. Sinagot ito ni Tonyo. Mula sa kabilang linya, nagmamadaling nagsalita ang isang tauhan. Kapitan, papunta na rito si Miguel. Nahuli namin siya kaninang umaga sa terminal ng bus. Hindi siya nanlaban. Ibinaba ni Tonyo ang telepono, saka tiningnan si Nestor. Dala na namin ang anak ninyo. Ihanda niyo ang sarili niyo. Magiging mabigat ang pagtatagpong ito. Ilang oras ang lumipas, bumukas ang pinto ng interrogation room. Ipinasok si Miguel Santos na may posa sa mga kamay. Maputla ang kanyang mukha, malungkot ang mga mata, ngunit nananatiling kalmado. Nang makita niya ang kanyang ama, bahagya siyang natigilan. Miguel, bulong ni Nestor, basag ang boses. Anak, anong ginawa mo? Yumuko si Miguel. Gusto ko lang malaman mo kung ano ang pakiramdam ng mawalan. Umupo si Tonyo sa tapat nila.
Miguel, nasa amin na ang lahat ng ebidensya. Bumili ka ng latex, umuwi ka ng walang paalam, at nasa paligid ka ng bahay noong gabing iyon. May gusto ka bang ipaliwanag? Tumingin si Miguel diretso kay Tonyo. Hindi ako magsisinungaling. Lahat ng sinabi niyo ay totoo. Nagulat si Nestor na pahampas sa mesa. Miguel, bakit? Bakit mo ginawa iyon? Dahil pinatay si inay, sumigaw si Miguel, bumuhos ang kanyang mga luha. Nakalock ang pinto ng kwarto noong humihingi ng tulong si inay. Nahulog siya sa ilog ng mag-isa. Lahat dahil abala ka kay Lina. Narinig ko ang lahat noong gabing iyon mula sa likod ng pinto. Umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel sa silid, nagpatahimik sa lahat. Dahan-dahang yumuko si Tonyo, hinahayaan ang emosyon na dumaloy. Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman ko, patuloy ni Miguel, mahina na. Ang mawalan ng taong dapat mong protektahan. Hindi ako gumamit ng kutsilyo, hindi ako gumamit ng baril. Pinalitan ko lang ang isang kahon sa drawer. Ang tadhana na ang bahala sa iba. Itinakip ni Nestor ang kanyang mga tainga, umiiyak na parang bata. Hindi, Miguel. Hindi dapat ganito. Matagal na tinitigan ni Tonyo ang dalawa. Alam niyang anuman ang sabihin niya ngayon ay hindi na magbabago sa katotohanan. Isang pamilya ang nawasak dahil sa kasalanang naipon mula sa kanilang sarili. Miguel, sa wakas ay nagsalita siya. Alam mo ba na ang ginawa mo ay planadong pagpatay? Tumango si Miguel. Alam ko. At handa akong managot. Pero hindi ako nagsisisi. Dapat siyang mabuhay na dala-dala ang kasalanan niya. Katulad ko. Isinara ni Tonyo ang folder, nagbigay ng senya sa mga pulis na paghiwalayin sila. Habang tumatayo si Miguel, sinubukan siyang lapitan ni Nestor, ngunit pinigilan siya ng dalawang pulis. Miguel, patawarin mo si Itay. Kasalanan ko ang lahat, sigaw niya. Huminto si Miguel sa may pinto, lumingon sandali. Hindi, Tay. Pareho tayong may kasalanan. Pero isa na lang sa atin ang may pagkakataong magsisi. Sumara ang pinto. Nawala ang tunog ng mga yabag ni Miguel sa mahabang pasilyo. Napaluhod si Nestor, humahagulgol. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Tahimik na nakatayo si Tonyo sa isang sulok, pinapanood ang eksena ng walang imik. Sa kanyang puso, alam niyang lumabas na ang katotohanan, ngunit walang pakiramdam ng ginhawa. Ang natira na lang ay isang malaking kawalan. Sa labas, muling dumilim ang langit. Naglakad si Tonyo papunta sa bintana, pinanood ang malakas na buhos ng ulan. Bawat patak ay tila may dalang dasal na hindi kailanman nakarating, dasal para sa isang pamilyang tuluyan ng winasak ng kasalanan at paghihiganti. Kinaumagahan tumila na ang ulan. Mahalumigmig ang hangin sa Tagaytay, kulay abo pa rin ang langit. Sa opisina ni Kapitan Tonyo Reyes, maayos na nakasalansan sa mesa ang mga karagdagang ulat ng investigasyon. Tinitigan niya ang mga tala mula sa interogasyon kagabi. Ang pag-amin ni Miguel Santos ay maikli, kalmado at walang pagsisisi. Isinara ni Tonyo ang folder at tinawag si Isa Gomez. Hindi pa tayo tapos. Gusto kong malaman ang pinagmulan ng lahat ng ito. Pumunta ka sa barangay. Kausapin mo ulit ang mga kapitbahay, lalo na si Mang Cardo. Siya ang unang nakakaalam ng maraming bagay tungkol sa pamilya ni Nestor. Agad na umalis si Gomez. Pagsapit ng hapon, bumalik siya kasama ang isang lalaking nasa edad 50, nakakulay abong t-shirt. Pagod ang kanyang mukha. Siya si Mang Cardo, ang malapit na kapitbahay ni Nestor. Magalang siyang sinalubong ni Tonyo. Salamat po sa pagpunta, Mang Cardo. Nais ko pong ikwento ninyo ang lahat ng nalalaman ninyo tungkol sa pamilya ni Nestor. Magsimula po tayo sa pagkamatay ng kanyang asawa, si Aling Rosa. Huminga ng malalim si Mang Cardo. Magkaibigan kami ni Nestor, Kapitan. Lagi kaming magkasama sa ronda, nagkakape tuwing hapon. Pero mula nang mamatay si Aling Rosa, nagbago si Nestor. Naging tahimik, laging nakatulala, at madalas makitang kasama si Lina. Kailan po nagsimulang maging kakaiba ang relasyon nila? Tanong ni Tonyo. Ilang buwan bago mamatay si Aling Rosa, mahinang sagot ni Mang Cardo.
Gabi-gabi, madalas kong nakikitang bukas pa ang ilaw sa kwarto ni Lina hanggang hating gabi. Minsan, may naririnig akong ingay pero hindi ako nangialam. Mabilis na nagsulat si Tonyo. Tungkol sa gabi ng pagkamatay ni Aling Rosa, naaalala niyo pa po ba? Tumango si Mang Cardo. Malinaw na malinaw. Malakas ang ulan noon. May narinig akong boses ng babae na sumisigaw ng tulong, mahina lang, mula sa direksyon ng bahay ni Nestor. Akala ko hangin lang. Kinaumagahan, nagkagulo na ang mga tao. Natagpuan si Aling Rosa sa ilog sa likod ng bahay. Nakabenda pa ang paa niya. Imposibleng makalakad siya ng ganoon kalayo ng mag-isa. Tiningnan siya ni Tonyo ng masinsinan. Noong panahong iyon, may nag-report ba sa pulis? Wala po, Kapitan. Aksidente daw. Ganoon din ang sinabi ni Nestor. Pero mula noon, nakita ko siyang parang may mabigat na pinapasan. Minsan, nakaupo sa beranda magdamag. Hindi nagsasalita, hindi kumakain. Humina ang boses ni Mang Cardo. Pagkatapos ng 3 buwan, narinig kong lumipat si Miguel sa Maynila. Mula noon, si Nestor at Lina na lang ang naiwan sa bahay. Isinara ni Tonyo ang kanyang kwaderno. Salamat, Mang Cardo. Napakahalaga ng impormasyong ito. Pwede po bang magtanong ng isa pa? Sa tingin ninyo, alam ba ni Miguel ang relasyon ng kanyang ama at ni Lina? At kung kailan pa? Matagal na natahimik si Mang Cardo. Siguro, mula pa noong libing ng nanay niya. Maagang umuwi si Miguel noon. Nakita ko siyang nakatayo sa likod ng bahay, nakatingin sa bintana ng kwarto ni Lina. Galit na galit ang mukha niya. Pagkatapos noon, bihira na siyang makipag-usap kahit kanino. Pinagdugtong ni Tonyo ang mga piraso ng kwento, ang kahina-hinalang pagkamatay ng ina, ang ipinagbabawal na relasyon na nagsimula pa bago iyon, at ang galit na kumukulo sa puso ng anak sa loob ng 1 taon. Pagsapit ng gabi, muling ipinatawag ni Tonyo si Nestor sa interrogation room. Mukha ng mahina ang lalaki, paos ang boses. Mang Nestor, sabi ni Tonyo, may isang bagay kayong dapat sagutin ng tapat. Noong gabing namatay si Aling Rosa, ano talaga ang nangyari? Yumuko si Nestor, nanginginig ang mga kamay. Hindi ko siya pinatay, Kapitan. Pero narinig ko siyang tumatawag. Hindi ako lumabas ng kwarto. Magkasama kami ni Lina sa kwarto noon. Nakalock ang pinto. Narinig ko ang mga katok pero nagbingi-bingihan ako. Kinaumagahan ko na lang nalaman na nalunod siya sa ilog. Tiningnan siya ni Tonyo. Kaya hinayaan niyong mamatay ang sarili niyong asawa sa labas ng pinto. Bumagsak ang luha ni Nestor. Opo, Kapitan. At mula noon, hindi na ako matahimik. Siguro alam ni Miguel. Siguro galit na siya sa akin mula pa noong gabing iyon. Huminga ng malalim si Tonyo. Kaya dito nagsimula ang lahat. Ang pagkamatay ng kanyang ina, ang kasalanan ninyo, at sa huli, ang paghihiganti ni Miguel. Lahat ay nag-ugat sa gabing maulan na iyon. Hindi sumagot si Nestor. Tahimik lang siyang umiiyak, nanginginig ang mga balikat. Pinatay ni Tonyo ang recorder. Mang Nestor, hindi ko na mabubura ang nangyari. Pero sisiguraduhin kong maitatala ang buong katotohanan sa mga dokumento. Wala nang itatago. Nang gabing iyon, lumabas si Tonyo ng interrogation room, tumayo sa beranda ng istasyon. Muling tinakpan ng ulap ang langit ng Tagaytay. Sa di kalayuan, umalingaw ang tawag sa pagdarasal mula sa isang maliit na surau. Tumingin siya sa kanluran, iniisip ang isang ama at isang anak na parehong biktima sa iisang trahedya. Ang isang kasalanan ay nagbunga ng isa pang kasalanan, bulong niya. At sa huli, lahat sila ay namatay sa sarili nilang mga kamay. Bumalik si Tonyo sa kanyang opisina. Sa mesa, naghihintay ang isang bagong testimonya mula sa health center. Si Lina Santos, isang matagal ng pasyente. Matinding allergy sa latex, unang naitala 1 taon bago siya mamatay. Kinumpirma ng ulat na alam ni Nestor at Miguel ang tungkol dito, ngunit si Miguel lang ang gumamit ng impormasyong iyon bilang sandata. Isinara ni Tonyo ang file, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Bukas, sabi niya, ihanda natin ang mga dokumento para sa piskalya.
At tiyaking darating ang pamilya ni Lina para magbigay ng huling salaysay. Hayaan nating malaman nila ang buong katotohanan. Tumango si Gomez. Opo, Kapitan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kadena sa pasilyo ng kulungan ng Dalawang pulis ang nag-escort kay Miguel Santos papunta sa isang isolation cell. Kalmado ang kanyang mga hakbang, nakayuko ang ulo. Maputla ang kanyang mukha, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Walang takot, walang pagsisisi. Maliit ang selda, mamasa-masa ang mga pader. Isang manipis na kutson, isang timba, at isang maliit na bintanang may rehas lang ang laman. Nang isara ang bakal na pinto, umupo si Miguel sa isang sulok, nakatingin sa pader ng walang ekspresyon. 3 araw na ang lumipas mula nang umamin siya, at sa loob ng panahong iyon, halos hindi siya nagsalita. Isang hapon, dumating si Kapitan Tonyo Reyes, may dalang folder ng kumpletong investigasyon. Tumayo siya sa harap ng selda, matagal na tinitigan si Miguel. Kumusta ka? Mahina niyang tanong. Bahagya lang nag-angat ng ulo si Miguel, saka nanahimik. Kumuha si Tonyo ng upuan at umupo sa labas ng rehas. Nabasa ko na ang buong kaso. Lahat ay tugma sa mga sinabi mo. Pero may isang bagay akong gustong malaman. Bakit ganitong paraan ang pinili mo? Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Miguel. May iba pa bang paraan para sa isang tulad ko, Kapitan? Mula noong gabing namatay ang nanay ko, tapos na ang lahat. Kalmado siyang tiningnan ni Tonyo. Pwede kang mag-report. Pwede kang humingi ng hustisya sa batas. Umiling si Miguel. Hindi kayang hatulan ng batas ang hiya, Kapitan. Hindi nito kayang parusahan ang isang taong sumira sa danga ng pamilya. Alam niyo ba ang pakiramdam na mapahiya dahil sa sarili niyong kadugo? Natahimik si Tonyo. Tumingin si Miguel diretso sa kanya. Hindi ako pumatay dahil sa galit. Ginawa ko lang silang makaramdam ng naramdaman ko. Hindi ko man lang sila hinawakan. Pinalitan ko lang ang isang maliit na kahon. Ang kalikasan na ang bahala sa iba. Kalikasan, inulit ni Tonyo na may diin. Sagot ni Miguel. Namatay si Lina dahil sa laso na alam niyang nandyan. Ang tatay ko ay nawasak dahil sa sarili niyang kasalanan. Ako lang ang nagbukas ng daan. Tiningnan siya ni Tonyo ng masinsinan. At sa tingin mo, malaya ka sa kasalanan? Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Hindi ako malaya. Pero kahit paano, ang kabulukan ay huminto na sa akin. Wala nang dudungis sa pamilya namin. Tumayo si Tonyo. Wala kang pinahinto, Miguel. Dinagdagan mo lang ang tanikala ng paghihiganti. Ngayon, nasa likod ka ng rehas. Naghihintay ang tatay mo. At 2 pamilya ang nawala ng lahat. Walang nanalo. Hindi sumagot si Miguel. Muli siyang yumuko at ipinikit ang kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Tonyo ng ilang segundo bago tumalikod at umalis. Pagsapit ng gabi, nakahiga si Miguel, nakatingin sa kisame. Sa kanyang isipan, umalingaungaw ang mga boses mula sa nakaraan, ang tawa ni Lina, ang iyak ng kanyang ina sa gabing maulan, at ang tunog ng nakalock na pinto. Lahat ay naghalo sa isang malamig na bulong na tumutusok sa kanyang dibdib. Sa ibang selda, si Nestor Santos ay tahimik ding nakaupo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang kopya ng pag-amin ng kanyang anak. Bawat pangungusap ay parang kutsilyong humihiwa ng malalim. Galit na galit siya sa akin, bulong niya. Pero anak ko pa rin siya. Pumasok si Tonyo sa selda. Mang Nestor. Malapit nang matapos ang investigasyon. Itatakda na ang petsa ng paglilitis. May gusto ba kayong sabihin? Mahinang tumango si Nestor. Gusto kong makausap si Miguel. Kahit isang beses lang bago magsimula ang lahat. Nag-isip si Tonyo sandali sa katumango. Sige, pero limitado lang ang oras. Kinaumagahan, makulimlim ang langit. Inayos ni Tonyo ang isang maikling pagtatagpo sa isang espesyal na silid. Magkaharap na nakaupo ang mag-ama, pinaghihiwalay ng isang makapal na salamin. Nag-uusap sila sa pamamagitan ng telepono. Mahigpit na hinawakan ni Nestor ang telepono. Miguel, anak, patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat.
Dahil sa akin, nawalan ka ng ina at nawalan ka ng tiwala sa pamilya. Kung maipagpapalit lang, ako na lang sana ang namatay. Tiningnan siya ni Miguel mula sa likod ng salamin, walang laman ang mga mata. Huwag kang magsalita ng ganyan, Tay. Namatay si inay dahil sa'yo at namatay si Lina dahil sa akin. Pareho na tayong mamamatay tao. Tumulo ang luha ni Nestor. Bata ka pa, anak. Pwede ka pang mabuhay. Pwede mo pang pagbayaran. Umiling si Miguel. Napagbayaran ko na, Tay. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy mong mabuhay sa pagsisisi. Sapat na iyon para sa akin. Natahimik silang dalawa. Tanging ang mabibigat na hininga ang naririnig sa telepono. Nakatayo si Tonyo sa labas, tahimik na nagmamasid. Alam niyang ang 10 minutong pagtatagpo na iyon ay magiging pinakamahabang 10 minuto sa buhay ng dalawang lalaki. Nang maubos ang oras, hinila ng mga pulis si Miguel palabas. Naiwan si Nestor na nakaupo, walang laman ang mga mata. Kapitan, sabi niya, paos ang boses. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Hinihiling ko lang, pakialagaan niyo ang anak ko. Huwag niyo siyang hayaang mamatay sa galit, katulad ko. Hindi sumagot si Tonyo, tiningnan lang siya na may awa. 2 araw ang lumipas, kumpleto na ang kaso. Itinakda ng piskalya ang petsa ng unang pagdinig. Pinirmahan ni Tonyo ang mga dokumento habang nakatingin sa ulan sa labas ng bintana. Laging basa ang Tagaytay na parabang ang langit mismo ay ayaw tumigil sa pag-iyak. Ang paghihiganti ay nagpapanatili sa isang tao na mabuhay, bulong niya. Pero pinapatay din sila nito araw-araw. Sa likod ng rehas, nakaupo si Miguel ng mag-isa, nakapikit. Narinig niya ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong, saka isang mapait na ngiti ang sumilay. Sa labas, patuloy ang pag-ikot ng mundo. Ngunit para sa dalawang mag-ama, matagal nang huminto ang oras. Nang umagang iyon, ang hamog ay makapalpa sa bakuran ng Hall of Justice. Ang mga bulungan ng mga reporter at mamamayan ay marahan, lahat ay naghihintay sa isang kaganapan, ang unang pagdinig sa kaso ng pagpatay kay Lina Santos at ang iskandalo ng pamilya Santos na yumanig sa kanilang bayan. Eksaktong 9:00, 2 sasakyan ng kulungan ang huminto. Mula sa loob, ibinaba sina Miguel at Nestor Santos na may posas. Kalmado ang paglakad ni Miguel, patag ang mukha. Samantalang si Nestor ay mukhang marupok, pajuwang-giwang ang lakad na parang pasan ang isang bigat na hindi na kayang dalhin. Sa loob ng korte, tumahimik ang lahat nang umupo sila sa silya ng mga akusado. Sa harapan nila, ang panel ng mga hukom ay pinamumunuan ni Judge Arif Nugroho. Sa kaliwa, si Fiscal Ratna Wijaja ay nakatayo na may hawak na makapal na folder. Ang pagdinig sa kasong kriminal laban kina Nestor Santos at Miguel Santos ay idinideklarang bukas para sa publiko. Umalinggaw ang boses ni Judge Arif, matatag ngunit mahinahon. Tumayo ang piskal. Kagalang-galang na hukom, base sa resulta ng investigasyon at pag-amin ng mga akusado, isinasakdal namin sila sa 2 kaso, ang akusadong si Nestor Santos para sa krimen ng acts of lasciviousness at incestuous relations, at ang akusadong si Miguel Santos para sa krimen ng planadong pagpatay alinsunod sa Article 248 ng Revised Penal Code. Nagbulungan ang mga tao. Si Kapitan Tonyo, nakaupo sa likuran, ay masusing nagmamasid. Sinubaybayan niya ang buong kaso mula sa simula, at ngayon, lahat ng piraso ng puzzle na kanyang binuo ay pagtatagpuin sa korte. Sinimulang basahin ng piskal ang kronolohiya, ang madilim na relasyon ni Nestor at ng kanyang manugang, ang kahina-hinalang pagkamatay ng unang asawa, hanggang sa ginawa ni Miguel na pagpapalit ng kondom para magdulot ng nakamamatay na allergic reaction. Bawat pangungusap ay parang kutsilyong muling bumubukas sa mga lumang sugat. Yumuko si Nestor, ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tuhod, tahimik na tumutulo ang luha. Nakaupo si Miguel ng tuwid, walang ekspresyon. Matapos basahin ang sakdal, tiningnan ng hukom ang 2 akusado. Naiintindihan ba ninyo ang mga paratang? Mahinang sumagot si Nestor. Naiintindihan ko po, Your Honor. Matatag na sumagot si Miguel. Naiintindihan ko rin po. Tumango ang hukom. May pagtutol ba kayo? Yumiling si Nestor. Wala po, Your Honor. Tumingin si Miguel ng diretsyo.
wala po akong pagtutol. Lahat ng nangyari ay totoo. Muling nagbulungan ang mga tao. Nagpatuloy ang piskal sa pagtawag ng unang saksi, si Mang Cardo. Nanginginig ang boses nito habang ikinukwento ang gabi ng pagkamatay ni Aling Rosa. May narinig po akong sigaw ng tulong. Kinaumagahan, patay na si Aling Rosa sa ilog. May napansin ba kayong kahina-hinala noong gabing iyon? Tanong ng hukom. Nag-alinlangan si Mang Cardo. Nakita ko pong bukas ang ilaw sa kwarto ni Lina magdamag. At mula noon, nagbago si Nestor. Lalong yumuko si Nestor. Hindi niya kayang tumingin kahit kanino. Sumunod na saksi ang pharmacist mula sa Maynila. Pinatunayan niyang bumili si Miguel ng maraming latex condom at tiniyak pa na ito nga ang materyal. Tiningnan ng piskal si Miguel. Bakit napakarami ng binili mo? Sumagot si Miguel. Dahil gusto kong makasiguro na walang magiging pagkakamali. Kailangan ko ng katiyakan na iyon ang uri na nakamamatay. Nagyelo ang silid. Tiningnan siya ng hukom. Alam mo ba na ang ginawa mo ay magdudulot ng kamatayan? Alam ko po, Your Honor, patag na sagot ni Miguel. Ayokong mabuhay siya kasama ang tatay ko matapos ang ginawa nila. Natahimik ang korte. Humagugol si Nestor. Miguel, anak, huwag ka nang magsalita, bulong niya. Ngunit si Miguel ay nakatingin lang sa harapan, malamig na parang bato. Ipinatigil ng hukom ang sesyon. Ipagpapatuloy ang pagdinig bukas para sa direktang pagsusuri sa mga akusado. 3 beses niyang pinukpok ang malyete. Nang matapos ang sesyon, napaupo si Nestor, nanginginig. Tinulungan siya ng 2 pulis. Naunang naglakad si Miguel papunta sa sasakyan. Nang madaanan niya ang kanyang ama, huminto siya sandali. Itay, mahina niyang sabi, hindi lumilingon. Sa wakas, alam na ng lahat ang katotohanan. Tiningnan ni Nestor ang papalayong likod ng kanyang anak, halos hindi marinig ang boses. Ang katotohanan ito ay hindi isang panalo, anak. Isa itong sumpa. Si Tonyo, na nakatayo sa labas, ay pinanood ang 2 figura na dinala sa magkaibang direksyon. Sa kanyang isipan, naramdaman niyang wala nang kailangang imbestigahan. Kumpleto na ang katotohanan, ngunit walang sinumang masaya dahil dito. Nang umalis ang lahat, tanging ang ulan ang natira. Tumayo si Tonyo sa hagdanan, pinapanood ang mga patak na bumabagsak sa kanyang damit. Pabulong niyang sinabi, ngayon, nagsalita ang hustisya. Pero ang tao ay talunan pa rin sa sarili niyang ego. Mabigat ang umaga sa Tagaytay. Ang lahat ng upuan sa korte ay puno. Alam ng lahat na ngayon maririnig ang huling hatol. Tumayo si Fiscal Retna Wijaja. Kagalang-galang na hukom, batay sa lahat ng ebidensya at pag-amin, aming hinihiling na patawan ng 5 taong pagkakakulong si Nestor Santos para sa acts of lasciviousness at incestuous relations. At 20 taong pagkakakulong para kay Miguel Santos para sa planadong pagpatay. Natahimik ang korte. Ibinigay ng hukom ang pagkakataon sa mga akusado na magsalita. Dahan-dahang tumayo si Nestor, pajuwang-jiwang. Your Honor, paos niyang sabi, hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko. Alam ko ang kasalanan ko. Karapat-dapat akong parusahan. Pero nakikiusap ako, huwag niyong parusahan ng ganoon kabigat ang anak ko. Lahat ng ito ay nagmula sa akin. Biktima lang siya ng kabulukang itinanim ko. Kung pwede, dagdagan niyo ang parusa ko, basta bawasan ang sa kanya. Tumingin siya sa kanyang anak. Miguel, patawarin mo si Itay. Hindi ako karapat-dapat tawaging ama. Hindi siya tiningnan ni Miguel. Sunod na tumayo si Miguel, kalmado ang kilos, patag ang boses. Hindi ako tumututol sa anumang sinabi ng piskal. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Pero hindi ako nagsisisi. Nagsisisi lang ako dahil sa ganitong paraan namatay si Lina. Pero alam niya ang ginawa niya. Alam ng tatay ko ang ginawa niya. Tinapos ko lang ang sinimulan nila. Ibig sabihin ba nito ay itinuturing mong tama ang iyong sarili? Tanong ng hukom. Umiling si Miguel. Hindi po, Your Honor. Wala lang akong nakitang ibang paraan. Minsan, huli nang dumarating ang hustisya, at ang tao na ang nagdadala nito, hindi ang hukom, kundi ang pusong sugatan.
Pinukpok ng hukom ang malyete. Ang pagdinig ay ipagpapaliban hanggang hapon para sa pagbasa ng hatol. 2:00 ng hapon, muling napuno ang korte. Binuksan ng hukom ang huling folder at nagsimulang magbasa. Matapos isaalang-alang ang lahat ng katotohanan, ang korte ay nagpasya na si Nestor Santos ay nagkasala sa paglabag sa batas at moralidad, at si Miguel Santos ay nagkasala ng planadong pagpatay sa isang tuso at malupit na paraan. Gayunpaman, isinasaalang-alang din ng korte na ang kasong ito ay isinilang mula sa matagal na pagdurusa sa loob ng pamilya. Dahil dito, hinahatulan si Nestor Santos ng 5 taong pagkakakulong at si Miguel Santos ng 20 taong pagkakakulong. 3 beses pinukpok ang malyete. Humagulgol si Nestor at napaupo. Yumuko si Miguel, ipinikit ang mga mata. Walang sigawan, tanging isang mahaba at mabigat na katahimikan. Habang inilalabas sila, huminto si Miguel sa harap ni Tonyo. "Salamat, Kapitan," mahina niyang sabi. "Binigyan niyo ako ng pagkakataong magsalita. Ngayon, hayaan nating ang panahon na ang humatol." Tumango lang si Tonyo, pinanood ang binatang dalhin palayo. Sa likod, pagapang na sumusunod si Nestor, basa ang mukha sa luha. Sa labas ng gusali, umuulan pa rin. "Walang nanalo," bulong ni Tonyo. "Lahat ay natalo lang sa magkakaibang paraan." Ang araw pagkatapos ng hatol, muling dumilim ang langit sa Tagaytay. 2 sasakyan ng kulungan ang umalis sa korte, patungo sa magkaibang direksyon. Si Miguel Santos ay ipinadala sa Bilibid, habang si Nestor Santos ay dinala sa isang provincial jail. Mula nang ipukpok ang malyete, opisyal nang naghiwalay ang landas ng mag-ama, marahil magpakailanman. Sa Bilibid, si Miguel ay inilagay sa isang maximum security block. Kilala siya bilang isang tahimik at disiplinadong bilanggo. Gabi-gabi, nagsusulat siya sa isang maliit na kwaderno. Ang unang linya na kanyang isinulat, "Ayokong makalimutan, pero hindi rin ako karapat-dapat alalahanin." Sa bawat pahina, isinulat niyang muli ang lahat, ang pagkamatay ng kanyang ina, ang paghihiganti, at ang araw na natapos ang lahat. Ngunit sa huli, isinulat niya, "Akala ko, pagkatapos nito, magiging payapa na ako. Pero gabi-gabi, nakikita ko pa rin ang mukha ni Lina na umiiyak sa aking panaginip." Samantala, sa provincial jail, si Nestor ay nabubuhay ng mahina. Lagi siyang nakaupo sa isang sulok, nakatingin sa pader. Isang tanong lang ang paulit-ulit niyang sinasabi, "Maayos pa ba ang anak ko doon?" Isang araw, isang liham ang dumating para kay Nestor. Nanginginig niyang binuksan ito. Sulat kamay ni Miguel. "Tay, isinulat ko ito hindi para manisi pa. Naubos ko na ang sapat na panahon sa galit. Dito, mabagal ang oras. Gusto ko lang malaman mo na hindi na ako galit. Naintindihan ko na. Umaasa akong magpapakatatag ka. Huwag kang mamatay bago mo mapatawad ang iyong sarili." Tumulo ang luha ni Nestor sa bawat linya. Nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makulong, matagal siyang nagdasal, nanginginig ang buong katawan. 1 buwan ang lumipas, nakatanggap si Miguel ng sagot. Maikli lang ito. "Anak, gabi-gabi akong nagdarasal na sana makatulog ka ng walang bigat sa dibdib. Alam kong hindi sapat ang paumanhin mula sa isang amang tulad ko, pero nakikiusap pa rin ako. Mabuhay ka. Kung maibabalik lang ang panahon, mas gugustuhin kong makulong habang buhay kaysa gawin kang ganito." Matapos basahin ang sulat, matagal na natahimik si Miguel. Hindi siya umiyak, ngunit ng gabing iyon, nakita ng isang gwardiya na basa ang kanyang mga mata. 1 taon ang lumipas, isang umaga ng Disyembre, dumating ang malungkot na balita. Pumasok ang isang gwardiya sa selda ni Miguel. "Miguel," sabi nito. "Ang tatay mo namatay kaninang madaling araw. Atake sa puso. Bago siya pumanaw, may iniwan siya para sa iyo. Isang maliit na kwintas na kahoy na may kapirasong lumang tela sa loob. Nakasulat dito, patawarin mo ako. At itigil mo na ang pagkamuhi sa mundo." Ilang minuto matapos umalis ang gwardiya, umupo si Miguel sa gilid ng kama, hawak ang kwintas. Walang luha, tanging mahabang katahimikan. Pagkatapos, isinulat niya ang huling pangungusap sa kanyang kwaderno, "Marahil, sa wakas ay binigyan kami ng Diyos ng hustisya, hindi sa korte ng tao,
kundi sa isang lugar kung saan lahat ng kasalanan ay hindi na mabigat dalhin. 10 taon na ang lumipas. Ang lumang bahay ng pamilya Santos ay nilamon na ng mga damo. Tinatawag itong ibahay na umiiyak. Sa bilibid, isang lalaking nasa edad 40 na ang nakaupo sa isang bangko. Siya si Miguel Santos, ang bilanggo na kilala sa kanyang katahimikan. Isang araw, lumapit ang isang gwardiya. Miguel, oras na para lumabas. Tapos na ang sentensya mo. Tumango si Miguel. Walang ngiti, walang luha. Naglakad siya palabas. Nang bumukas ang malaking pinto, tumama sa kanyang mukha ang sikat ng araw, ang unang liwanag na nakita niya ng walang rehas. Ngunit sa likod nito, walang ginhawa. Tanging isang mahabang katahimikan. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa Tagaytay. Huminto siya sa harap ng lumang bahay ng kanyang ama. Sa ilalim ng isang family picture, may isang maliit na banga na naglalaman ng abo ng kanyang ama. Umupo siya sa upuan kung saan dati nagbabasa ng dyaryo si Nestor. Sa huling pahina ng kanyang kwaderno, isinulat niya, ang bahay na ito ay wala ng boses, pero bawat pader ay nagtatago pa rin ng mga iyak. Dumating ako hindi para burahin ang nakaraan, kundi para tiyaking walang magmamana ng aking kasalanan. Sa mga sumunod na araw, nilinis niya ang bahay. Isang hapon, may isang batang lumapit. Kuya, sabi nito. Sabi ni nanay, nakakatakot daw dito. Pero hindi ka po takot. Ngumiti si Miguel. Hindi masama ang bahay na ito, bata. Ang masama, yung mga taong dating nakatira dito. Ilang linggo ang lumipas, ipinagbili ni Miguel ang bahay sa munisipyo para gawing ampunan. Bago umalis, nagsindi siya ng isang maliit na insenso. Bumulong siya sa harap ng lumang larawan. Naitay, Lina, nabayaran ko na ang lahat sa pamamagitan ng buhay ko. Sana, payapa na kayo kung nasaan man kayo. Lumabas siya, isinara ang pinto at hindi na lumingon. Naglakad siya papunta sa sakayan ng bus. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kwintas na iniwan ng kanyang ama at ang kwadernong halos puno na. Habang papalayo ang bus, tiningnan niya ang bahay sa huling pagkakataon. Sumandal si Miguel sa upuan, ipinikit ang mga mata. Sa kanyang isipan, umalingaw ang boses ng kanyang ama, patawarin mo ako. At itigil mo na ang pagkamuhi sa mundo. Ngumiti siya. Sa malayong abot tanaw, ang langit ay kulay ginto, marahil isang senyales na sa wakas, dumating na ang katubusan, kahit huli na. At sa ganoong paraan, nagtapos ang